ganun din ang biyaya ng ating Panginoon. Basa po tayo ng inyong mga salita. Sabi ko sa 1 Corinthians, sa chapter 15, verse 55, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Kinakausap niya in the form of apostrophe na kamatayan nasaan, kumbaga nasaan ang iyong kamandag. Sabi siya, O grave, where is thy victory? Libingan, nasaan ang iyong tagumpay? Kasi ang ating Panginoon namatay mga kapatid, amen? Siya po ay inilibing, kaya may libingan siya, amen? Pero hinahanap, nasaan ang kamandag ng kamatayan, nasaan ang tagumpay ng libingan? Sabi po sa verse 56, the sting of death is sin, sapagkat ang kamandag ng kasalanan, ang kamatayan ng kasalanan, at ang strength o ang pangil, ang lakas ng kasalanan ay nasa batas. Ngunit na siya namatay, nilibing, at nang muling nabuhay, ang kamatayan, ang libingan, ang kamandag ng kasalanan, ang lakas na nakaangkla sa batas ay tinapos po ng ating Panginoon. Ginamit niya lahat ng yun. So isipin na natin ang kamatayan, ang pinakabigat na bagay siguro, yung mamatay na tayo, yung makaranas tayo ng kamatayan, yung pinakabigat na pwede natin maranasan. Tinalo yun ng ating Panginoon na siya'y nabuhay na magpuli, mga kapatid. Kaya ano bagay sa buhay mo ngayon, ang feeling mo patay, ang feeling mo malungkot, ang feeling mo lugmok ka, ano pa ang kaya gawin ng Panginoon? Kaya ang talunin niya ng ating buhay ng Diyos. Amen? Sa verse 57, but thanks be to God, ang pasasalamat natin ay nasa Panginoon. Amen? Which given us the victory. Sabihin nga po natin, victory. Nakasal po natin, victory. Tagumpay. Siya po nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan nino ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ba tayo malulungkot? Ba't tayo magpapatalo? Ba't tayo magpapagapi? Hindi mga kapatid. Wala bagay sa mundo ito ang tatalo at gagapi sa atin. Kasi ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay aawit sa ating Panginoon, declaring the victory is given us, that by beating death, beating the grave, and being raised from the dead through the power of God, the same power that also dwells in us, ang siya po natin mararanasan sa gawin ito. Tayo po ay manalangin na ng Diyos mapagpalang Ama, Diyos na mananalumpay, nananahan sa aming kalamitan. Kami po nagpapasalamat sa gabi nito at lubos na nag-alala na kung paano po ginapi ang kamatayan, kaya mong nabihin, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Salamat sa tagumpay na patuloy namin nararanasan sa pagmulat ng aming mga mata sa umaga, na may sa paghimbing namin sa pagtulog, patuloy namin nararanasan ang tagumpay na ipinagkaloob niya sa amin. Kaya Panginoon, we believe na wala pong kapangyarihan, walang kamantang, walang pangil, ang kamatayan, ang kabiguan, kalungkutan sa aming mga buhay, sapagkat ang lahat ng yun ay ginabigo na at ang aming mga kasalanan ay hindi po pinatawad at kinalimutan. Sa mga sagot nito, Panginoon, kami po lumalapit at nagpapakumbaba na humihiling na pagsama ng ibalat na presensya. Sabi mo sa iyong mga salita, sino mang maglagak ng pagtitiwala sa inyo kahit kailan hindi mapapahiya, Panginoon. And in Christ alone, we place our trust. We dwell in the power, in the victory that the Lord Jesus Christ has given to us. Kaya kami, Panginoon, ay matagumpay din magpupuri at sasamba sa inyo sa gabi nito. May tagumpay ang mga salitang aming papakinggan sa inyo, Panginoon. May tama sa puso, may tama sa aming kaluluwa. Sapagkat, Panginoon, tunay na pinagtagumpay mo kami at aming sa iyo ang pinagos ng umakas. We're just amazed, Lord, how your Spirit will move in the midst of us, Lord. Though we're facing different trials, Panginoon, kahit may mga unos at daluyo sa mga buhay namin, tunay na o Diyos, na ang libingan at kamatayan ay iyong pinagtagumpayan. Kaya maliit na bagay, Panginoon, ang mga bagay na aming pinagdadaanan ngayon, para
iniibig at pinupuri ka namin. Ang lahat na ito ay dinadalangin po namin at pinagkakatiwala ng lubusan sa matamis, mataas, nag-iisa, walang katulad, walang kapares ng pangalan. Sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Let's sing the song of the Lord. Let's put our trust in Him. Let's dwell in the beautiful presence.
sa ating Panginoon. Muli ng pagkakataon para sama-sama tayo sa Bible study natin. So, ngayong gabi, tutuloy po natin yung ating mga pinag-aaralan sa aklat po ng Galatia. Okay, in the book of Galatians, so we will be dealing on or studying on chapter 2 na po, mga kapatid. Okay? So, but before that, let us pray first. Salamat Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, napakabuti niyo po sa aming buhay. Dinala niyo po kaming ligtas at payapa. Pupuri po kami, Panginoon, sumasamba sa Espiritu at katotohanan dahil Ikaw ang Diyos na karapat-dapat sambahin. Pinupuri ka namin, Lord, sa iyong mga ginawa, sa iyong mga kamanghamanghang mga ginawa sa aming buhay. At ngayon, dako po kami sa pakikinig ng iyong salita. We pray that your Spirit be with us. Teach us, Lord, and give us your anointing, especially, Lord, to everyone who will be listening to your words and to the one that you will be using, O God. I pray that your word be our food for the soul, to be our strength, Lord, especially mag-open up to sa amin, Panginoon, when it comes to the message of salvation, when it comes on how we will be dealing on the salvation that we have, Panginoon. Thank you, O God, and all glory always belongs to you. In Jesus' name, O God, we pray. Amen. So you may be seated, brothers and sisters. Now, tapos po natin ang Galatians, but before that, nagkaroon tayo ng mga teachers and preachers, mga kapatid, 2 Wednesdays because of my voice. Medyo hindi maganda yung boses ko. Tsaka to give way also na makapag-develop pa tayo ng mga preachers, ng mga workers, mga teachers. Kaya kayo, nahamon ko kayo mga kapatid, na magpagamit tayo ng mas malalim sa Panginoon. Yung mga ganitong bagay ay mahalaga po ito, lalo na nasa huling mga araw na po tayo, na may palaganap po natin ang mga salita ng Diyos, salita ng kaligtasan. Okay? So sa chapter 2, mga kapatid, ito po yung ating pag-aaralan po dito. Ang chapter 2 ng book of Galatians ay napaka-importante po nito because ito yung magbe-bridge. Kasi sa chapter 1, if you remember, yung ating pong pinag-aralan, it's about how Apostle Paul protecting or preaching the gospel that there is no other salvation. So when it comes to salvation, there is no other way. So ang way lang ng salvation ay sinulat po dito ni St. Paul. At walang pwedeng magbago po nun. But before that, mga kapatid, yung greetings niya, at saka yung pagkakahirang po sa kanya, when the Lord our God called him to be an apostle to the Gentiles. At doon niya po yan pinangaral ng mas matindi, mga kapatid. Then another thing, yung mga naging contacts po niya sa Jerusalem. Dahil nung si St. Paul po ay nag-ministry, nung si St. Paul po ay tinawag ng Lord, hindi muna siya pumunta ng Jerusalem eh. So yung Jerusalem, ito yung pinaka-center po nila para halimbawa may mga ipapadala, isusugo, para ipangaral ang Word of God. So parang pinaka-base po nila yan eh. Kaya lang si St. Paul, very special po yung kanyang calling. Hindi siya tinawag ng Lord doon sa Jerusalem, kundi merong special occasion. His calling was directed from God. Kaya from the very start, he felt that God called him. He understood that God called him
Ang nangyari po noon, direkta na kagad siya ng pangangaral ng salita ng Lord. So nandun yung defense niya about his calling. Now, dito naman po sa chapter 2, Saint Paul is defending on the gospel that he was preaching. So babasahin po natin mga kapatid. Siguro Tagalog na tayo. Nang makaraan nga hanggang 10 to, 10 muna. Ang 14 na taon ay umahon ako muli sa Jerusalem. So pumunta siya sa Jerusalem, nakasama niya na si Bernabe. At sinama ko rin naman si Tito. Okay? Si Tito. Tuloy mo, dire-diretso tayo. At ako'y umahon dahil sa pahayag. At isinaysay ko sa harapan nila ang Ebanghelyo na aking pinangangaral sa gitna ng mga hintil. So, ayan na po yun. Datapwat sa harapan ng mga may dangal, at sa lihim, baka sa anumang paraan ako'y tatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. So, siya, nangangaral po siya dito, but he was seeing that the calling or the preaching, kailangan tama. Kasi itong pangangaral niya rin po, mga kapatid, ay hindi naman pwedeng mawalan ng kabuluhan kasi dito nga rin siya nakatindig. So kung mali pa pangaral niya, siya yung unang tatamaan po nito at mapapahamak. Next, datapwat maging si Tito man, nakasama ko, bagamat Griego, ay hindi napilit na patuli. Okay? So hindi siya circumcised. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na pinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan, nataglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Okay, verse 5. Sa mga yaon ay hindi kami napahinuhod, nasupilin kami. So sinupil po sila pero okay lang, di sila sumuko. Kahit isang oras upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. Datapwat, ang mga wari may dangal ng kaunti, maging anuman sila ay walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng anyo ni numan. Sila'y may dangal, sabi diyan, sinasabi ko, ay hindi nagbahagi sa akin ng anuman. Okay, verse 7. Kundi bagkos na makita nila na sa akin ay ipagtiwala ang Ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng Ebanghelyo ng pagtutuli. Next, sapagkat ang paganda kay Pedro, pag-apostol at pagtutuli, ay naganda rin naman sa akin sa pag-apostol sa mga hentil. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay pinagkaloob, ang mga kanang kamay ng aking pakikisama ay binigay sa akin at ni Bernabe, ni Santiago, at ni Cephas, at ni Juan. Si Cephas, yan po si Peter. Sila na mga inaring haligi upang kami ay magsiparoon sa mga hintel, ay sila ay sa pagtutuli. Thank you. Ang kanil lamang inihiling ay aming alalahanin ang mga dukha na ang bagay ring ito'y aking pinagsisikapang gawin. Okay, ano po yung pinakalaman ng kwento? Now, bago tayo pumunta po doon, let's take a look at first yung background po, no? So, sinulat po ito ni Saint Paul sa mga taga-Galatia, at ang pinaka-major crisis po dito, mga kapatid, ay meron pong mga Judaizer kung tawagin. Ano po yung mga Judaizer? Ito po yung mga tao na mga Jewish Christians kung tawagin. Kaya pag maririnig niyo yung salitang Judaizer, Christian po sila ng mga Jewish, ng mga Hudyo. Ang turo po nila, mga kapatid, napakatindi. Sila po kasi yung mga Kristiyano na mga nagsasabi na kung ikaw ay hintil at
ka sa pagiging Kristiyano, tanggapin mo si Kristo, kailangan sumunod ka sa batas ni Moses. Okay? Yan yung mga Judaizer. Pangalawa, sabi niyang ganon, ang mga Judaizers, ito po yung mga dapat, pag magiging Christian ka, halimbawa Gentile ulit, no? Magiging Christian ka, kailangan mo magpa-circumcise. Kailangan mo magpatuli. Okay? The next thing, mga kapatid, itong pinakahaligi ng kanilang pagtuturi, naging controversial po ito dahil hindi naman talaga to yung pinaka-essence ng gospel ng ating Panginoon. So itong mga Judaizers na ito, for them, mga kapatid, that the Gentile will be truly saved, they have to undergo doon sa dalawang bagay na yon, be circumcised, and the next thing, they have to follow the law of Torah. So itong mga Jewish Christian na rooted and grounded po sila sa Mosaic Law, ay ginagawa po nila yon. Unlike sa mga Gentile, mga kapatid, they were purely saved, mga kapatid, sa gospel. So nagkaroon po sila ng pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, na kung paano ang Panginoon ay namatay, nilibing, at nabuhay na maguli. So, they have to be repented of their sin, magsisi po sila, be baptized in the name of the Lord Jesus Christ, at saka tanggapin po nila yung kaloob ng Espiritu Santo. Yan lang po yung paraan ng kaligtasan. Wala na pong iba, mga kapatid. Kaya lang, yun nga, nagkaroon ng debate doon sa kanila sa panahon na yon. Okay? Now, dito sa mga binasa po nating mga talata, napakahalagang maunawaan po dito yung mga breakdowns na nilatag po ni St. Paul. So ano-ano po yun, mga kapatid? So unang-una, St. Paul here wanted to defend the truth when it comes to the gospel. So sa gospel, yun na yun. Hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. Pangalawa, dinala niya po dito si Titus. Kasama niya si Barnabas. At saka si Titus. Si Titus, mga kapatid, Griego po ito eh. Believer po siya ng Panginoon, pero Greek po yung kanyang pinaka-background. Si St. Paul, ang background niya talaga, mga kapatid, Hudyo po siya, no? But understanding the gospel of the Lord Jesus Christ, yung naunawaan niya po, wala na po yung kinikilalang kung sino o ano ka. Basta tinanggap mong ibanghelyo, ang kailangan mo lang gawin, mga kapatid, magsisi, mabautismo, ang tanggap ng Espiritu Santo. That's all. Hindi na yung babalik ka sa batas ni Moses. Hindi mo na kailangan magpa-circumcise. So, yan yung naging issue sa mga Judaizers. Kaya, hindi nila tinatanggap yung mga turo marahil ni Pablo kasi parang sa kanila iba. But St. Paul here corrected them. Kinorek nila si St. Paul. Bakit? Sila Peter, yung mga nasa Jerusalem, dahil itong mga tao ito ay bagamat nandun po sila sa kaisipang kailangan ng Ebanghelyo, pero dinadagdagan po nila ng utos po ni Moses. At yan po yung naging pinaka-issue sa kanila nung unang panahon. Now, dito makikita nyo po, hindi na puwersa si Titus, no? Hindi na siya puwersa ni St. Paul na magpa-circumcise o magpatuli. Kasi ang pagpapatuli o yung circumcision at iba pang mga batas ay doon lang po yun sa mga Hudyo na sinabi ng Panginoon. At when it comes to salvation, these rituals, these cultural deeds po nila has nothing to do with the salvation that the Lord Jesus Christ brought with His people. Naintindihan niyo po? So, ano po yung ibig sabihin nun? Basta salvation ay naka-include lang po siya sa gospel. So, ang gospel po, mga kapatid, is not cultural. Yan yung unang gustong sabihin ni St. Paul.
But this gospel of salvation is spiritual. So, kahit ano yung kultura po ng tao, wala pong kinalaman dyan kung ililigtas ka ng ating Panginoon. Parang sa atin, di ba may mga kultura tayo? Ano yung mga kultura natin sa Pilipinas? Pagmamano. Tama? Buhay pa kayo? Nagmamano tayo, gumagamit tayo ng po at opo. Pag may bisita tayo, kumakain sa Japan, sa Korea, pagpapasok yung bisita, o papasok ka sa bahay nila, you have to remove yung iyong mga sapatos o tsinelas. Kultura po nila yun eh. Sa atin, ano po yung mga kultura po natin? Tatandaan nyo pa? Nana kayo matandaan? Nana? Gawis, tatandaan ka kultura? Hindi nyo pinag-aralan yan sa high school? Po at opo, pagmamano, kasi baka mamaya naalala yung kultura natin, yung mga masasamang habit natin, iba po yun. Yung kultura natin, ito yung pagkakakilanlan natin bilang mga Filipino. So, pag ikay na born again, hindi mo naman kailangan alisin yun eh. Now, saan lang po tayo nagkakatalo? Kapag ang kultura natin, mga kapatid, ay lumalabag sa salita ng Diyos. Naintindihan niyo po? May mga kaibigan tayo at mga kababayan na sa kanilang kultura nila, mga nakabahag po sila for their special occasion. Wala naman po tayong problema doon, mga kapatid. Amen? So may mga pastors na ginagawa pa rin po nila yon. May nakita nga ako, nakabahag siya, nagpipreach, tapos naka-long sleeve po siya. Kasi hindi yun offensive sa kanila. Kasi lahat po sa kanilang occasions, normal yun na ginagawa. So kaya lang, kung dadali nila dito yun, mga kapatid, yung iba kasi baka hindi sanay, baka magkaroon ng problema. Pero when it comes to salvation, wala namang pakialam doon hanggat wala kang inaargabyadong tao. Yun yung point dito ni St. Paul. Nagigets po ninyo, mga kapatid? Andiyan ba kayo? Pero kapag may pag-uusapan ng paglabag sa salita ng Diyos, halimbawa pagkain ng dugo, pagkain ng mga pinagbabawal sa Biblia, di ba? O kaya sa kultura natin minsan, merong mga pag-aalay ng bata o sa ibang kultura, yun yung mga nilalabag na sa salita ng Diyos at hindi na po yun pwede. Naintindihan niyo po, mga kapatid? So, yan yun. Because the gospel is not cultural. The gospel is more than that. Nasa ibabaw yun eh. It is spiritual. Another thing, mga kapatid, when it comes to theological message or meaning, so, ang grasya, ang salvation, ay nasa grace lang yun, mga kapatid. 2024 ng Book of Acts, di ba? Ang pinapangaral ni St. Paul ay grace ng ating Panginoon. The gospel of the grace of God. So yung gospel, yun yung grace ng Lord. Ano yung grace ng Lord? Yun yung gospel. Ano yung gospel? Ito yung death, burial, and resurrection ng Lord. Ano yung kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na maguli ni Kristo? Ito'y na-apply naman sa atin pong pagsisisi, sa ating mga kasalanan, pagpapahugas sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at pagtanggap ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos na buhay. No more, no less. You have to place your faith on that gospel. Diba 2:8 ng Ephesians? Walang ibang nagligtas sa atin kundi ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Nagligtas sa atin yun yung grace ng ating Panginoong Diyos na buhay. There is no external rituals. Wala na po. Wala nang kailangan mong idagdag ito o bawasan ng ganito. So, ganun kasi nangyari sa kanila. Sabi nila Peter o sabi ng mga nasa Jerusalem, si Titus, Griego yan. He needs to be circumcised for him to be saved. Sabi ni St. Paul, no, it's not. Kung i-add ninyo o dadagdagan ninyo ang Ebanghelyo, hindi na siya Ebanghelyo.
So lumalabas kasi pag ganon, ang ebanghelyo nagkakaroon siya ng human effort. So it means, ang gospel of salvation, madadagdagan siya ng human efforts. Kaya hindi na po yun yung righteousness ng Lord. Lalabas, nagkakaroon ka ng parte sa ginawang kaligtasan ni Kristo. Wala po tayong parte doon, mga kapatid. Naintindihan niyo po? Buhay pa kayo? Next, ano naman yung sa atin bilang mga Kristiyano? So, we have traditions in the church. We have moral preference or moral performances inside the church or even sa atin pong buhay, o kaya may tinatawag po tayong mga Christian identity, mga kapatid. Kaya lang, etong mga ito, wala po itong kinalaman sa salvation na binigay ng Lord. These are the products of our salvation. See? Hindi ka mabait kaya ka niligtas ng Diyos. Masama tayo, niligtas tayo ng Diyos, kailangan mo na ngayon magpakabait. Now, yung pagiging mabait po natin has not something to do with our preference or our personal standard. Yun na ngayon ay nakabatay sa salita ng Diyos. Naintindihan niyo po? Parang ganito lang yan kasimple. Nung wala pa tayo kay Kristo, ang maging mabait sa atin, ang maging mabuti sa atin, ay nakabatay sa standard natin. Pag binigyan ka ng pera, binigyan ka ng pagkain, mabait yung mga taong yun sa iyo. Pag ikaw ay tinulungan, mabait sila. So first things first, kung mabait yung mga taong iyon, iisipin natin na sila ay meron ng parte sa langit. Iisipin natin na yung kanilang ginagawang kabaitan o kabutihan ay nagme-merit patungo sa kanila sa langit. Yan yung isipan natin dati. Okay? Pero sa Lord, nung dumating ang Diyos sa atin, lahat ng kabutihan natin, basura lang yun. Walang silbi lahat yun, mga kapatid. Naintindihan ninyo? So ano po yung nangyari? Sa kabutihan ng Diyos, niligtas tayo. Kahit sino't ano ka pa. Now, nung nailagay sa atin yung kaligtasan na yun, nagpapaalala sa atin na kailangan natin maging mabuti, maging mabait, mga kapatid. Pero, meron na tayong standard. Yun ay nasa katuwiran na ng Diyos. At yung katuwiran ng Diyos, mga kapatid, ay nalalaman po yun sa patuloy natin ng pamumuhay na merong pananampalataya sa Kanya. Here is the righteousness of God, the just shall live by faith. Ang katuwiran ng Diyos, ano po yun? Ang mabuti, ang matuwid, mabubuhay ng may pananampalataya. Yan na po yung buhay natin. So here it comes the salvation that we have. Listen very carefully. Kaya tayo naliligtas ngayon o niligtas ng Lord dahil sa Ebanghelyo. And for us, that salvation, mga kapatid, ay mapanatili po natin, mabuhay po tayo saan? Sa katuwiran ng Diyos. Ano yung katuwiran ng Diyos? Palagi tayong mananampalataya sa Kanya. Nakukuha niyo po yung takbo? Diyan ba kayo? Kaya ang kaligtasan natin ngayon, mga kapatid, ay nakabatay sa kung paano tayo nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Nagigets po ninyo? Yan yung buhay na natin ngayon. Kasi hindi talaga tayo makapamumuhay ng maayos o maganda kapag wala tayo saan? Sa Ebanghelyo ng kaligtasan ni Kristo. Kaya binigay sa atin ito, mga kapatid, para lagi tayong maniniwala at mananampalataya po sa Kanya. May crisis ngayon, manampalataya ka sa Diyos. Ililigtas ka ng Diyos. Nagigets niyo po? Sa mga moral preferences natin, moral performances natin, and even in our religious identity. Diba?
hindi mo kailangan, anong tawag dyan, manamit ng mahaba para masabing born again ka. Hindi mo kailangan laging nakakurbata. Kasi yung iba, with this religious identity, yun yung kanilang preference. Pag mahaba ang damit ko, mahaba ang buhok ko. Maraming mahaba ang damit at mahaba ang buhok, mahaba din ang utang. Hindi na yung dila, laos na yun eh. Yung iba mahaba ang dila, yung iba mahaba. Mga kapatid, ang nagagawang masama, wala po yun doon. So ano na po sa atin mga kapatid, ang religious identity natin ay nakikita sa kung gaano na tayo namumuhay ayon sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya po sa Kanya. Another thing mga kapatid, Paul here from chapter 2 verse 1 to 10 ay binasag niya po yung tinatawag ng legalism o legalismo. Legalism. Because there is a danger when it comes to legalism. Ang legalism mga kapatid, dito kasi sa panahon po nila ay pumasok at nag-disguise as spiritual. See, nakita ninyo? They have the Word of God. They have the Torah. Yung Torah, mga kapatid, yan yung law ni Moses. So, meron silang law ni Moses. Hawak po nila yon, binubuksan nila yon. Kaya lang of so many laws, there are 613 laws. But they have only stick to particular one law, circumcision. Because yun lang yung nakita nila kay Titus. Nung nakita nila si Titus, oy, Griego ito. Ano yung problema sa Griego? Hindi sila nagpapatuli. So they pick up that one particular law para ilagay doon sa taong yon. Nakita niyo yung mga legalismo? Ito yung mga taong kumukuha ng mga batas para i-point out lang doon sa taong alam nilang may mali. But in totality, marami sa kanila'y bagsak. Dahil kung titignan mo yung 613 laws, wala pong pumasa kahit sa kanila. Nagets nyo po? Kaya dahil sila legalistic, kuha sila ng isa, ibabato sa kapwa. Ganon di ba sa atin? Kahit sa panahon ngayon, mga kapatid. Ngayon may nangyayaring hearing. Di ba? Binabanatan yung isa ng mga tao nandun sa panel, dun sa kanyang di umano'y o allege na kinuwang pera, yung confidential fund. So binabanat. Sabi naman nung kabila, kami lang nakikita nyo, lahat dito halos may confidential fund. Bakit hindi nyo basagin? Bakit hindi nyo tingnan? See? Yun yung legalismo, mga kapatid. Nakukuha ninyo? Buhay pa kayo. Maraming ganyan po sa loob ng church. Maraming ganyan ng mga Kristiyano sa panahon po natin. See? Nag-aanyo tayo na hawak natin ang Biblia at ginagamit natin to pinpoint someone's fault. Hindi ganon ang pagpaparito ng ebanghelyo ng Diyos sa atin. See, tayo'y personal na tinuturuan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi batay, sabi ni Pablo mga kapatid, sa nakasulat sa papel, kundi nakasulat sa mga puso natin. See, ganito po yan, sisimplehan ko lang. May mga nagpapagamit sa Panginoon at may mga namumuno, may mga ginagamit na laging gusto nila ay magkaroon ng mga patakaran. Tama naman po yun, mga kapatid. Maganda yun. Pero alam nyo ba po ang ebanghelyo ng kaligtasan, yung pag-ibig natin sa Diyos? Lahat tayo'y tinuturuan na kapag tayo'y gagawa, hindi nakabatay sa patakaran, kundi nakabatay sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Nagigets ninyo? Kaya ka nagsisimba, hindi dahil sinabi ng pastor, kundi mahal mo ang Diyos.
Kaya ka naggigitara, nagki-keyboard. Kaya ka pumupunta ng Miyerkules. Mahal mo ang Diyos. Yan yung dala ni Kristo sa atin. Yun yung dala ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi tayo tinuturuan na mag-guilty kapag hindi mo nagagawa yon. Kundi tinuturuan tayo ng Panginoon na mas malalim pa doon. Hindi tayo doon sa hindi mo gagawin dahil pag hindi ko to ginawa, may parusa ako. Hindi tayo sa ganong kaisipan. Nandun tayo sa mas mataas. Gagawin ko ito kasi niligtas ako ng Diyos. Magsisimba ako ng maaga kasi mahal ko ang Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya ano pang itatapat mo doon? Wala kang itatapat pag ganun ang katuwiran ng isang Kristiyano. Hindi mo siya mapipigilan magpurit, magpasalamat. Nakukuha ninyo? Pero kung tayo ay mga legalistic, lagi mo lang nakikita ang malinong kapwa. Ay, bakit siya tumatayo ganito? Ay, bakit siya ganyan? Ay, ayan, late na naman yan. Ay, ayan, di ba? Ay, ayan. See? Yung iba, ay, tuwing nagpapagamit lang yan. Kaya yan maaga. Pero pag hindi yan gagamitin, tanghali yan. See? Yun yung mga legal. Hindi ko sinasabing mali. Ang sinasabi ko, mga kapatid, malampasan natin yung ganong pag-iisip. Nagigets po ninyo? Ang point natin kaya tayo dito, hindi magturo sa kapwa natin, kundi magpalago sa sarili natin. Naintindihan po ninyo? Inom muna ako. Hindi ko alam kung nagpa-fasting ako eh. Nanginginig yung katawan ko dahil nagbabawas talaga ako. Hindi pa ako kumakain, mga kapatid. Ang kinakain ko lang bawang, tsaka honey. Tapos iinom ka ng tubig at tsaka, ano man yung pangalan, yung brag, ano yun? Apple cider, no? Tapos lalagyan mo lang ng ice cream. Lalagyan mo ng ice cream. Hindi, joke. Lalagyan mo lang ng moth, yung apple, para labanan yung lasa. Ganito pala pakiramdam nun, mga kapatid. Hindi ko alam kung anong mangyayari. See? Yun yung point ni St. Paul. Kaya nung nakita nila si Titus, teka lang, ang problema nitong taong ito, hindi tutuloy. Bakit? Kasi Griego yan, hindi naman nagpapatuli yung mga yan eh. So ano ibanat natin? Yung mali niya. Yun yung ibanat natin. At least, meron tayong pambasag sa kanya. See? Alam niyo mga kapatid, kung pwede ko lang tanggalin ang patakaran, ginawa ko. Sana isang araw tanggalin ko yan dahil lahat tayo nakarating sa maturidad na kaya tayo nandito at gumagawa. Mahal natin ng Lord. Kung mahal mo ang Diyos, ano ang dahilan para malate ka? Wala. Nagigets po? Kung mahal natin ng Diyos, ano ang dahilan bakit hindi ka dadalo? Kaya ngayon, lumalabas yung mga legalistic, etong mga taong ito, kasi napag-pinpoint tayo, may mali kasing nakikita sa atin. Pero kung wala silang maling makikita sa atin, na tayong gumagaway, nagmamahal sa Diyos, wala silang maipupukol po sa atin. Kaya tignan natin yung ating mga sarili. Ibig sabihin nun, sa salitang simple, umayos po tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, umayos ka. See? Kaya dito, ang hatid ng gospel is just, mga kapatid, exclusiveness sa kanyang katotohanan. Yung exclusive in His truth. Hindi mo na kailangan dagdagan yan. Hindi mo na kailangan. Alam nyo, mga kapatid, sa totoong buhay, isa lang naman talaga ang utos eh. Ano yung utos? Okay ninyan. Napakasimple, no? Okay ninyan. Kita nyo, dalawang puno dyan sa gitna. The tree of life, tsaka yung puno ng pagkakalam ng mabuti. Doon sa tree of life, pwede kayo kumain. Pero itong puno na ito, huwag kayong kakain. Yun lang talaga utos. Ngayon, ba't dumami? Kasi nilabag yung isa. Di ba ganun po yun? Pag may nilalabag ka tsaka nadadagdagan,
Ilan ang bills na naipasa na sa Congress at saka sa Senate? Ilan pa yung dinadagdag? Ngayon, di ba ang gulo? Sabi nung isang nag-utos, hulihin lahat ng minor de edad. Dahil may curfew na, hanggang alas 10 lang sila. Ano yung dinagdag? Kasi nakita nila, pasaway yung mga nakahubad. Sabi, hulihin lahat ng nakahubad. Ibruin mo na sa construction, natural, mainit. Hindi naglagay ng espesipiko, basta nakahubad lang. Paano yung naliligo? Nakahubad yun. Paano yung nasa swimming pool? Sabi nga nung isa, bakit puro lang lalaki hinuhuli? Bakit yung mga nakatupis na babae? Nakahubad din yun Nakita ninyo? Kasi may hindi sinunod na isa, nagpatong-patong tuloy. Kaya ngayon, ang gulo. Ganon yung sinasabi sa batas. Mentras na may ilalagay kang batas, dahil may nilabag na isa, maraming magiging butas yan at gagawa ka ng gagawa ng mas marami pa. Naintindihan ninyo? Ano sabi ng simpleng batas ng Sabat? Isa lang to Sabat. Ano sabi ng Sabat? Wala magtatrabaho. Bakit? Do not work the Sabbath day. Isipin mo maigi. Walang magwo-work. Walang magtatrabaho. Paano yung pag naglakad ako? May nagtatrabaho sa katawan ko. Yung muscle mo. Tama? Di upo ka na lang. Pag umupo ka, binubuhat ng muscle mo yung buong katawan mo. Tinuro sa atin noong Miyerkules. Tama? Nakita nyo kung gaano karami yung babasagin? Isa lang yun, di na sila magkasundo. Yun yung punto natin dito. Kaya dito sa pagdating ng Ebanghelyo, binasag dito ang mga legalism. Hindi ganyan, sabi ng Panginoon. Ang totoo, sabi ng Lord, ako ang Panginoon ng Sabat. For you to understand the law, for you to understand this particular Sabbath or rest, you have to go to the Lord Jesus Christ. Kasi simple lang sinasabi ng Lord sa Sabat, magpahinga ka kay Kristo. Kaya tignan ninyo, ang pinaka-point ng Lord, pag wala ka sa Diyos, ikaw ang pinakapagod na nilalang. Kaya dinisign yung Sabat para pumunta tayo sa Diyos. Nakukuha? Huwag kaligtaan ng araw ng Sabat para ikaw ay nandun sa Panginoon. Makapagpuri, makapagsambat, makapagpasalamat. Dahil pag wala ka sa Sabat, yan yung nakakapagod na panahon sa buhay ng tao. Pag inalis mo ang Diyos sa panahon ng pamamahinga, yan ang nakakapagod. Yun lang yung simple. Kaya pagdating niya sa New Testament, sabi niya, ako ang Panginoon ng Sabat. Yun na yung pinaka-konklusyon. Gusto mo ng pahinga, pumunta ka sa Lord. Kaya mahalaga ang fellowship. Mahalaga ang ganitong pagsasama-sama natin. Bakit? Huwag mong kaligtaan. Do not, sabi sa 10:25, not forsaking the assembly. Huwag mong kaliligtaan. It's a command. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, nadadagdagan ang mga hirap at bigat natin sa mga ginagawa natin sa araw-araw pag hindi mo naiintindihan ang hatid ng kaligtasan sa iyo ng gospel o ng ebanghelyo ng ating Panginoon Hesukristo. See? Another thing, mga kapatid, ang pagkakaisa, sabi ni Apostol Pablo, kanina nandun si James, nandun si Peter, mga kapatid, nandun din si St. Paul. Unity here must never come at the cost of truth. Ibig sabihin, mga kapatid, mas nangingibabaw pa rin dapat ang katotohanan. Nagkakaisa tayo dahil sa katotohanan. But there will come a time, mga kapatid, na mahahati talaga ang mga samahan dahil
sa katotohanan. May mga papanig sa ganitong paniniwala at may papanig sa ganitong paniniwala. Pero nananatili na ang ebanghelyo, siya pa rin tindig ng katotohanan. Kaya dito pagdating ni St. Paul, gusto niyang i-confirm, mga kapatid, teka lang, parehas ba kami ng turo ng mga nasa Jerusalem? Baka magkaiba kami. At doon na nga na-confirm, mga kapatid. Kaya sinaway niya yung mga taga-Jerusalem. Hindi siya nagpapasakop dahil mga puno niya ito, mga kapatid Pero nakita niya na may maling ginagawa. Ano yung maling ginawa nila? Ang totoo niya, si Pedro, pagbabasahin pa natin pababa dito, ayaw niya nga kumain kasama mga hintil Kaya siya ay sinaway ni Pablo. Kala ni Pablo parehas sa linong aral. Bagamat parehas sila sa ebanghelyo, mga kapatid, ang problema, nagkaroon ng division sa Jerusalem, ayaw nila yung mga hintil. Kasi may Judaizers na nga Ang Judaizers, mga legalistic, ang Judaizers, mga kapatid, may minamarkahan sila. Alam niyo, minsan, yan yung problema. At sa atin bilang mga mananampalataya, minsan, may mga tao na naglalagay tayo ng barriers, boundaries sa kanila. Hindi naman masama yung boundary. Kung gusto mo ng mga halimbawa, personal mo na, okay po yun. But when it comes to salvation, when it comes to doctrine, when it comes to teaching, isa lang dapat tayo lahat. Ganito lang yung simple kong sinasabi. Para magkaisa tayo, makinig po tayo sa nagtuturo sa atin. Bago pa kayo makatanggap o bago nyo patanggapin ang ilang mga bagay o turo sa labas, sa YouTube, sa Facebook, itanong nyo muna sa namumuno. Kasi ang problema, mga kapatid, baka mamaya may nasasagap tayong ibang bagay o ibang turo na hindi parehas sa atin. At ang mangyayari po nun, mga kapatid, pag niyakap natin yon, magkakaproblema po tayo. Maniwala po kayo, halos lahat ng turo sa iba, inaral na po natin, mga kapatid. Kaya kung meron kayong nakikita, nalalaman, nababasa, o naririnig, bago nyo silang yakapin o tanggapin, you have to ask first your leader. Amen? Ang problema kasi, yung iba, ira-bahala. Hindi porkit mukhang tama ay tama na. May mga nagtuturo, wala na daw ikapo. Hindi pwedeng mawala ikapo. Ito, sasegwayan ko lang kayo. Ang ikapo, saan siya nasulat, mga kapatid? Malakay 3:10. Tama? Hindi nyo alam? May kausap ba ako dito? Bakit sa 3:10 siya nilagay? Tapos nilagay yung ikapo saan? Ay nilagay ang pagbahagi ng Lord, ikapo 10. Alam niyo isang wisdom na binigay sa akin ng Lord nung tinitrace ko to? Bakit ikapo? Bakit 10? Pag titingnan nyo ang number 10, kung ano kahulugan? Good governance po yun. Tapos nilagay pa siya sa 3:10 ng Malakay. 10 pa rin, Hindi po aksidente yun. Sa Hebrew kasi may numerology silang tinatawag. Kaya tingnan nyo, hindi mga nag-iikapo. Walang gobyerno yun sa buhay nilang maayos. Sa finances po nila, mga kapatid, hindi maayos. Tadaanan natin yan pag nagturo ako ng tithes and offering. Kaya minsan sa property, sa pera, naliligaw ang marami. Imagine that. Ngayon, makakapakinig yung ilan sa atin ng ganito, ibang turo na ganyan. Kakaproblema, ang malupit nun, itinuturot, dinadala pa natin sa church. O yung iba naman sinasarili, pero nagkakaroon na siya ng barrier. And sometimes when someone speaks or preach in the pulpit, or teach, mga kapatid, dyan sa likod natin, nagtuturo, sa iyo ay mga questions na. Yung isa nating kabataan dati,
Kasi tinuruan natin, lumaki sa church. Kaya lang nung nag-college siya, may mga naging professor siya, atheist. Sinabing walang Diyos. Hindi totoong may Diyos. Kaya lang problema, tinanggap niya yon bago siya nakinig sa akin. Ngayon, ano ang buhay na pariwara? Sabihin mong nakatapos at nagkaroon ng pera. Granting. Pero yung ba'y sukatan ng tagumpay? No, it's not. Pag ikay nawala sa Diyos, yan na yung ulitin ko yan na yung pinakasuktulan ng pagkabagsak ng tao. Hindi yan tagumpay. Pinakakabiguan ng tao po yan. Amen. Buhay pa kayo. Tingnan mo yung katabi mo. Pangatlo, mga kapatid, busin natin dito. They have the equality when it comes to, equality and unity when it comes to leadership or apostleship, mga kapatid. So ano yung kanina nandun? Si Peter, si James, si John. Ito yung tatlo talagang haligi halos. Ano po yun, mga kapatid? They affirm the ministry of St. Paul. Nakita niyo si St. Paul, pwede naman siya magsarili na, magsolo na eh. But because St. Paul is a man of God, man of honor, and he knows the protocol, anong ginawa niya? Pumunta talaga siyang Jerusalem. Kita niyo, mga kapatid? Hindi porkit mas magaling ka sa leader mo, mas matagal at mas mahusay ka o mas nauna ka, dahil leader mo siya, babaliwalain mo siya. In fairness kay Paul, mas marami siyang talino sa mga taong ito. Mataas pinag-aralan niya. Pero pumunta pa rin siya sa leader niya. Nagpa-affirm siya sa kanyang pagkakatawag, mga kapatid. Ang ganda nito, di ba? May mga leader tayo na sabihin natin, mas magaling ka sa kanya. Church, hindi mo siya kakompetensya. Yung iba kinukompetensya leader niya. Yung iba kinukompetensya yung kapwa niya. Wala ditong labanan. Mas magaling ako, mas masarap ako magluto ng adobo. Wala namang ganun. Pagka nagluto ng kanin, hilaw na sunog, ako perfect. Wala namang ganung kompetensya. Mas maganda sulat ko sa iyo. Lalo na pag tumayo. Tingnan mo. Kung ako tatayo dyan, may ganun akong kakilala dati. Oo. Yung pag may tumatayo, kinikritik niya, tapos sinasabi niya, isan nga, pag nagsasalita pa, ikaw tumayo dyan, mas magaling ka pa dyan eh. Okay, pag ako nagtayo, mas magaling ako dyan. Sasabihin ko, mas maganda pa dyan. No wonder, hindi siya pinapatayo ng Diyos. Kasi puro yabang ang alam. Alam niyo po sa kaharian ng Diyos, hindi pagalingan. Wala ditong sabi, mas magaling ako sa iyo. Ang pagalingan sa atin sa sarili mo. Ang kompetensyahin mo sarili mo. Kung 5 taon na, ganyan ka pa rin kagaling at hindi ka gumaling, yun ay sakit mo. Naintindihan niyo? Baka mainit na tubig lang lulutuin mo, nasusunog pa. See? Walang kompetensya dito sa church. Ako, inaamin ko, marami akong hindi alam. Humihingi ako ng tulong sa mga kapatiran. May alam ako, tinutulong ko rin naman. Ganun lang yun. Kasi body of Christ tayo eh. Amen? Amen! Wala na akong boses, ayaw niyo pa akong kausapin. Body of Christ, ang kamay, itong 2 kamay, hindi yan magkaaway. Diba? Nag-appear yan. Pag maganda nagagawa, kampi yan. Diba? Mapalakpak silang 2. Ang ilong, di niya kalaban yung mata. Walang magkalaban sa parte ng katawan. Lahat yan ay nagtutulungan. Naintindihan niyo po? So, bagamat may kanya-kanya tayong style, kahit ang mga churches, hindi magkakaaway dapat yan. Minsan may mga pastors. Sa grupo namin, may mga ganun eh. May mga mahahangin din talaga mga pastor eh.
may mga mayayabang din, may mga nagpapagalingan, wag, magkakakampi tayong lahat mga kapatid. Ngayon sa atin dito, may mga style po tayo. Siya, ganito yung style niya pagtuturo. Yung isa, ganito yung style pagtuturo. Huwag mo sasabihin, mas gusto ko siya magturo. Kasi yung style niya gusto ko. Pwede yun, pero huwag mo sabihin, mas magaling siya dun sa isa. See? Lahat tayo dito tinuturuan. Pwede sa mga pananamit, magkakaiba, hindi mo gusto, o hindi mo taste. Wala sa taste mo yung isa, pero hindi mo siya kalaban. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Ganon si Saint Paul nung pumunta. Pagpunta niya kay Pedro, niya sinabi kay Pedro, mas magaling ako sa iyo. Mas malawak ministry ko sa iyo. Hindi. Ginalang niya si Pedro, sinabi niya yung kwento niya, ito ganyan, sabi niya, tinawag siya ng Panginoon. Bagamat tinawag na si Saint Paul ng Panginoon, kailangan niya mag-comply sa leader niya. At inaffirm to nila Pedro. Tsaka siya ngayon pinadala. Kaya una niya nga kasama dyan, mga kapatid dyan si Bernabe. Unang missionary journey niya, si Bernabe. Ngayon, nagkaroon sila ng problema ni Bernabe, si Silas naman pinalit. Pero okay lang yon, that's part of the ministry. Bakit kanya? Kasi part yun ng ministry, ano po yung nangyari? Kahit na meron silang mga disgustos sa isa't isa, kahit meron silang mga hindi pagkakaunawaan, sa kanila na lang yung personal. They don't have to compromise the ministry. Ayaw nila ang ministry magsasuffer. Church, ang gandang message po nun. Yung iba sa atin, sa totoo lang, awit na ako Yung iba sa atin, sa totoo lang mga kapatid, pag meron tayong mga disgustos, ayaw mo yung ganito, ayaw mo siya, anong nangyayari sa atin mga kapatid? Ino-compromise natin ang ministry, nagsasuffer sa atin yung ministry. Pagkagalit mo yung isa, o kaya hindi ka nakamayan ng isa, gumagano. Yung iba, ayoko na dyan. Bigay mo na sa kanya yan. Diba? Mas magaling siya Hindi dapat. Bawa, yung iba naman, di ako atin. Bahala sila dyan. Yung hindi gumaganap ng pag-perform sa music, babang ministry natin. Music na lang, total, marami sila dyan. Ayaw nilang gawin, bahala kayo dyan. See? Yung iba, pag nasabihan, hindi magbaback up, hindi maggigitara, hindi tutugtog. Bahala kayo dyan. Bahala kayo. Hindi mo mapipilay ang ministry. Ikaw mapipilay sa ministry. Pag hindi mo ginawa ang dapat mong gawin, wag. Wala kay pagmamalaki sa Diyos. Ang point lang dito, magpasalamat ka. Pinili tayo pa ng Diyos para gamitin. Naintindihan ninyo? Pinili lang tayo ng Diyos para gamitin sa ministry niya. Nakwento ko na ba sa inyo yung mga secretary na yan? Yung mga secretary niya, nagtatrabaho yan sa gobyerno, nagtatrabaho yan sa presidente. Appointment yan Diba naririnig nyo? Ay inappoint siya ni president. Ay inappoint. Kapag sila'y ina-appoint, mga kapatid, ito yung totoo, no? Kasabay ng kanilang appointment, may resignation letter yung mga yan. Alam niyo ba yun? Pinento ko na sa inyo. May resignation letter sila. Kapag ayaw na sa kanya ng presidente, hindi niya kailangan sabihin. Pag sinabing hindi ka na namin gusto, hindi mo pwedeng iprotesta yon. Automatic yung tatanggalin ka kasi may resignation letter ka kagad. Courtesy yun, tawag dun Resignation courtesy, courtesy resignation. Yun. Privilege kasi yun ng presidente. Kaya pag hinire ka nila, bawa si Ace, hinire to bilang sa secretary ng DOST, Department of Science and Technology, kasi matalino to magaling to sa science. So sulat din niya may resignation letter. Sinabi, nakalipas sa buwan, ayoko na sa iyo. Bakit? Ayoko lang. Tanggal na agad yun. Privilege lang. Privilege.
Kung nagagawa yun dito sa lupa, mas matindi sa Lord, mga kapatid. Ayun, pinili kasi nakita, it's either may padrino, may kakayanan, regardless. Pero sa atin, wala kang padrino, wala kang kakayanan, wala tayo lahat, mga kapatid. Dahil mabuti lang ang Diyos sa atin. Sovereign ng Lord. Kinuha tayo, nilagay, magpagamit ka sa akin. Kaya dapat tayo, hinahahalagahan po natin yung bagay na yon. Amen? Wala nang resign dito, mga kapatid. Pag magre-resign kayo, wag sa akin. Sa Diyos kayo mag-resign. Okay? I-affirm na lang natin yun, i-confirm. Although, ang katawan natin, mga kapatid, bumibigay, pero pag di ka pa tinatawag talaga ng Lord, wag muna. Si Pastor Fink, 79 na yata. 79. 78, 79. Nagpipreach pa po yun. Pwede na sabihin natin, Pastor, okay na. Retired ka na. Pagod ka na eh. Pero hindi pa siya tinatawag ng Lord eh. Malalaman mo yun, mga kapatid. Kasi personal ang pagkakatawag sa iyo, personal ka rin pauuwiin ng Diyos. At personal din ng Diyos mangungusap sa iyo. Alam yan ng bawat tinawag ng ating Panginoon. Kaya dito, tandaan niyo po lagi, privilege lang po natin ang magpagamit sa Diyos. Amen? So, ingatan mo yon sa ilang bagay. Una, huwag kang magkakasala. Ingatan mo yon. Ingatan mo yan, palaguin mo. Palaguin. Ito lang kausap. Palaguin mo. Kung dati, ito lang alam mo, dagdagan mo. Grow, grow, grow. Pangatlo, mga kapatid, ingatan, palaguin, at saka ipagamit mo yan, mga kapatid, na pagdating ng araw, yung gagamit niyan ay matuturuan mo siya ng maayos. Kasi accountable ka dyan na dapat yung iyong husay at galing, ministry na yan ay naibabahagi mo sa kapwa mo. Kaya tandaan niyo po yung tatlo na yun. May accountability tayo. Kailangan maipasa natin. Kaya kami rito, tayo rito, tuturo tayo kasi tinuruan lang din kami dati ni Pastor Donde. So nung natanggap namin yung turo, hindi na niya kayo matuturuan lahat personal, kami na yung magtuturo. O ngayon, di ko na nga kayo maturuan personal, may mga hinirang ng Diyos para turuan. Time will come to mga batang ito. Mga kapatid, kayo naman yung magtuturo. Kasi may susunod na naman eh. Buhay kasi ang church. Kaya wag mong puputulin nandun ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. So doon na lang natin tutuloy next week. 11 na tayo next week, mga kapatid. May tanong po kayo? Ano? Amen ka ng amen. Wala ka naman tanong. Ana, okay? So, pag-pray niyo pong patuloy pa rin, medyo okay na tong lalamunan ko para makapreach tayo sa Sunday ng maayos. Kasi parang habang nagpipreach ako, tinitingnan niyo ako parang naaawa kayo sa boses ko eh. Okay? Mamaya ice cream lang ang katapat niyan. Makain kang ice cream, guys. Tayo mga kapatid. So pray po tayo mga kapatid. Lord, pinupuri ka po namin sa gabing to, Panginoon, at maraming po salamat sa mga natutunan namin, Lord. At Lord, pinapanalangin ko po, Lord, na ituwid niyo po kami araw-araw, Lord. At lagi niyo po kaming sawayin sa mga nagagawa namin, Lord, na against sa turo mo, Lord. And Lord, at sana bigyan niyo po kami ng courage sa araw-araw na magbasa ng Bible para mas matutunan namin ang iyong salita, Lord. And Lord, humingi po kami ng tawad, Lord, sa mga nagagawa namin kasalanan. And Lord, ingatan niyo po kami sa buong maglinggo. And
sa pag-uwi namin, Panginoon. Pinupuri ka po namin sa lahat po. In Jesus' name, Amen.